Game na! Game na. Unahin ho natin, mga bossing, naku po, eto, kampo ni Camille Villar, kinaayawan na po ng sambayanang Pilipino, mga kababayan. Ay bakit? Eh kasi naman, unang-una, 'di ba? Problema sa Prime Water, mga kababayan. Ang dami nga ho sa akin nagse-send na yung tubig nila kulay tsokolate ho, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo about sa Prime Water, mga bossing, ano, problema din ho namin 'yan sa Antipolo, mga kababayan. Ang inyong lingkod nung nagbabakasyon ho, 'no, sa Pilipinas, kailangan kong gumising ng 5:00, 6:00 ng madaling araw o 6:00 ng umaga. Dahil ho kailangan 'no, mag-ipon ako ng tubig. Biruin niyo ho, mga kababayan, bakasyon ko 'yun sa Pilipinas. Tapos nandoon ako sa ganyang sitwasyon. Dapat po hayahay na lang, 'di ba? Dapat ho hayahay, mga kababayan. Pero sa tagal-tagal na po, mga kababayan, na problema yang prime water na yan, dito lang po sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos mukhang masosolusyonan. Dahil ang sabi po ng Malacanang, mga bossing, malapit nang magkaroon, no, ng kumbaga solusyon yang problema na yan. Kasi talagang ginising na ho ng Malacanang, mga kababayan. Baka sabihin ng iba, pinupolitika lang yung mga Villar kasi si Camille nakipag-alyansa doon kay Inday Sara Duterte. Yan na naman kayo 'Di ba? Yung mga DDS, yan na naman ho ang sasabihin, mga kababayan. Di iboto nyo si Camille Villar. Pero ang nakikita ko ho, mga bossing, majority ng mamamayang Pilipino, ayaw na kay Villar, mga kababayan. Biruin mo yung kapatid, 'di po ba? Ngayon ang tahi-tahimik ho, mga kababayan. Nung dati ang yabang-yabang nila, build, build, build. Tatak Duterte yan. Ganun sila dati ho, mga bossing 'Di ho ba? Merong 120 plus na mga proyekto para sa build, build, build. At ito ay matatapos, no? At ito ay uumpisahan lahat sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte, no? 120 infrastruktura daw ho, mga kababayan. Natapos yung pagiging presidente ni Duterte, mga kababayan. Ilan ho ang naging ending? 12. Bumagsak pa yung isa, sabi ni Shiro Kansaki. No? Bumagsak pa yung isa. Sabi ni Chris Rose, ni Ma'am Chris Rose. Di po ba? 11 na lang daw, mga kababayan. Tingnan nyo ho, magpapakita ho ako sa inyo ng isang video, mga bossing. Tinanggal ko na po yung sound kasi music lang naman po na makaka-copyright lang tayo doon. Tinanggal ko na yung sound. Pero ang ipapakita ko pong video, yung si ate po, hindi na nakatiis sa mga Villar. No? Ipinakita niya na ayaw niya talaga sa mga Villar, mga bossing. Tignan nyo, Now, 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 now. Yan, di ba? Yan yung boot. Si Villar, Camille Villar. Mga kababayan, tingnan nyo gagawin nila doon sa boot. Ano gagawin? Banat! Hinagisan, mga bossing, ng sombrero, no? Nung boot ni Camille Villar. Hinagisan, no? Ito, para sa'yo. Kahit hindi ka humihingi. Tingnan nyo ginawa ni ate, mga kababayan. Dinampot. Kala nyo, ganyan na ganyan din ho, mga boss, chief amo, sir. Yung kay Buloyski. Di po ba? Nung may ate, hawak yung sombrero ni Kibuloy, ibinigay doon sa kanyang nanay, no? Tapos nung nakita nung kanyang nanay, ay, Buloyski to Ayoko niyan. Putrages. Tinapon, gustong itapon na din ho, mga kababayan. Hindi po nakakatiis yung mamamayan natin, yung kapwa natin Pilipino, kasi hindi nakikita sa kanila yung sinseridad na mamumuno sila. Bagkos, ang nakikita ho, mga kababayan, etong mga ito,
kaya tumatakbo at ayaw mabakante ang posisyon sa Senado, para pangalagaan yung kanilang personal na interes. Bakit ho natin masasabi yun, mga kababayan? Ano ang ano nila? Ano ang plataporma? Ano ang gusto nilang mangyari? Pabahay bawat sa Pilipino? Nagtataka nga ho ako, si Cynthia Villar na kanyang nanay, kinokontra po yung planong proyekto ni Senadora Risa Hontiveros, mga kababayan, na malakondo unit, 'no, na pabahay po sa ating mga kababayang Pilipino. Na sila ho ay magbabayad lang na hindi po, kumbaga hindi lalagpas sa 2,500 at posible pang maging 1,250 o maging 1,500 lang. Pero ang una pong kumokontra si Cynthia Villar, mga kababayan. 'Di po ba? Idagdag mo pa yung prime water, idagdag mo pa yung sobrang pagiging tahimik ni Mark Villar, mga bossing. Halatado po sila, 'no? At siyempre ho, mga kababayan, ang gobyerno natin 'pag nakarinig po ng problemadong Pilipino, agad action po 'yan. Tingnan niyo po yung bigas, 'di ba? Sa hinaba-haba ng prosesyon, kahit ang sabi ng Pangulo, pangarap ko lang, 'no, na magkaroon ng 20 pesos na bigas. Pero pinilit po, mga kababayan, na 20 pesos lang ang huhugutin na pera nung mga DDS. Pinulitika ni Inday Sara Duterte. Binigyan ng halong politika. Ang gusto lang naman po ng gobyerno, mga kababayan, maibsan yung problema ng mga DDS dahil gutom na po. 'No? Sobra na yung, pangangailangan nila sa 20 pesos na bigas. Sinolusyonan. Ang pagsolusyon po sa mga problema ng kapwa nating Pilipino, wala pong oras 'yan. Wala pong timing 'yan. 'Pag hawak mo na yung solusyon, ibigay mo na sa mamamayang Pilipino. Gano'n din po ang prime water, mga kababayan. Madaming nahihirapang mamamayang Pilipino, kailangan ayusin niyo 'to. Walang kaalya-alyado. Hindi kailangan pagkatapos pa ng eleksyon, ngayon din ayusin niyo 'to. Yung matatanda na pagkatanda-tanda na kailangan gumising, bumangon ng 3:00 ng madaling araw para lang mag-ipon ng tubig. Hindi ba kayo naaawa do'n? Tapos may mga hotline kayo. Hindi naman daw sumasagot yung mga hotline nila, 'no? Pati yung mga local government officials po, diyaan sa Bulacan, umaalma na sa kanila, pero ano ang sagot nila? Hindi po kami sakop ng lokal. National po ang may sakop sa'min. Dahilan ba 'yun? Kahit sino sana ang nakakasakop sa inyo, 'pag merong 16 million na Pilipino na umiiyak at namomroblema sa tubig, solusyonan niyo agad. Hindi porket nandiyan kayo sa Senado, hindi niyo napapansinin yung mga pobre at kawawa nating mga kababayan. 'Di ho ba, mga bossing? Kaya, si ate hindi na din nakatiis at ipinakita niya talaga, "Ayaw ko sa inyo. Huwag niyo akong mabigyan-bigyan ng sombrero." Ibinalik. Isang play pa bago tayo matapos dito. Hagis sombrero. Eto sa inyo. Sa inyo na yan. Huwag kayong magkalat dito. Bawal magkalat dito sa aming lugar. Di ho ba, mga kababayan? Kasi yung pag-i-ignore nila doon sa problema ng mamamayang Pilipino, pambabastos na din po yun sa kapwa natin Pilipino. Kaya si ate, kahit mabastosan kayo sa akin, ipupukol ko sa inyo pabalik yan. Di po ba, mga kababayan?